No, not yet. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Wala pang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang ipatupad ang mandatory repatriation o sapilitang paglilikas ng mga overseas Filipino worker o OFW na naapektuhan ng gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Sa kabila nito, ayon sa Pangulo, mahigpit na nakabantay ang pamahalaan sa mga Pilipinong nasa mga lugar na apektado ng gyera. Ilan sa mga Pilipino sa Israel at Iran ay nagpapatulong na umano na makabalik na ng Pilipinas. Ngunit ayon kay PBBM, malaking hamon ito sa ngayon dahil maraming paliparan ang sarado. Ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Kaya nag-ahanap tayo ng ruta kung saan sila mailabas. But we have been able to do that. And the first batch, in fact, Secretary Dak is already on his way to Israel, to Jordan, para ma-coordinate niya both the evacuees from Israel and the evacuees from Iran. Inaasahan na rin ng Pangulo na magdudulot ng malaking problema ang Israel-Iran conflict, lalo na sa presyo ng langis. Because the Straits of Hormuz will then be blocked if it escalates, the oil cannot come out of its sources, so the prices will certainly be affected. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos ang tulong ng gobyerno sa mga maapektuhang sektor sakaling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa nangyayaring gulo sa gitnang silangan. So the subsidies that we have always given, fuel subsidies that we gave to, if you remember, during the pandemic, lalong-lalo na yung mga nagpapasada, yung mga para may hanap buhay naman sila, bigyan natin ng fuel subsidies. Now we will have to do the same for those who are severely affected stakeholders by any instability in the price of oil. Yes, it's a serious problem. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.